Sa ngayong araw na ito, naglabas ng bagong video ang militanteng grupo na Palestinian Islamic Jihad na nagpapakita ng isang Israeli hostage na matagal ng bihag sa Gaza. Ayon sa ulat ng Associated Press, ipinakita sa video si Sasha Trofanov na tila nagsasalita sa ilalim ng pamimilit habang inilalarawan ang matitinding kondisyon sa loob ng Gaza. Nagbigay siya ng babala laban sa mga operasyong militar para siya ay iligtas at nanawagan sa mga Israeli na magprotesta para sa kanyang kalayaan. Ayon sa AP, ito ang unang ganitong video na inilabas makalipas ang ilang linggo. Sinabi ng ahensya ng balita na hindi malinaw kung kailan ito kinunan, ngunit mukhang tumutukoy si Trofanov sa digmaan ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon at ang kamakailang palitan ng putok nito sa Iran noong October. Nakilahok ang Islamic Jihad sa pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 sa Israel, kung saan higit 1,000 katao ang nakitil. Karamihan ay mga sibilyan at humigit kumulang 250 katao ang binihag. Sa mga iyon, 100 hostage pa rin ang nasa Gaza at tinatayang ang third sa kanila ay kitil na. Naglabas ang Islamic Jihad ng dalawa pang naunang video ni Trofanov ngayong taon. Nagdiwang siya ng kanyang ika-29 na kaarawan noong Lunes, ang kanyang ikalawang kaarawan habang nasa pagkabihag. Ang kanyang ina, lola at kasintahan ay nabihag din, ngunit pinalaya noong panahon ng tigil putukan noong last year. Ang US, Egypt at Qatar ay patuloy na nagsisikap ngayong taon na makipagkasundo para sa isang tigil putukan at para sa pagpapalaya ng mga natitirang bihag. Sinabi ng Hamas na papalayain lamang nila ang mga natitirang bihag kapalit ng isang permanenteng tigil putukan, ang ganap na pag-atras ng mga puwersang Israeli mula sa Gaza at pagpapalaya sa mga bilanggong Palestinian. Ipinangako ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na panatilihin ang kontrol ng Israel sa ilang bahagi ng Gaza at ituloy ang digmaan hanggang sa makamit ang ganap na tagumpay laban sa Hamas at ang pagbabalik ng mga natitirang bihag. Nais na din ng US ng totoo at pinalawig na paghinto ng labanan sa Gaza upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan, ngunit ang pinakamainam na paraan upang matulungan ang mga tao ay ang wakasan ang digmaan, ayon kay Antony Blinken, kalihim ng Estado ng US noong Wednesday. Ang Israel, ayon sa pamantayan na itinakda nila para sa kanilang sarili, ay natamo na ang mga layunin na inilaan nila para sa kanilang sarili, sinabi ni Blinken sa mga reporter habang nasa pagbisita sa Brussels, ayon sa Reuters. Dagdag pa niya dapat na itong maging panahon upang wakasan ang digmaan. Noong Martes, matapos ang pag-expire ng 30 days na palugit mula sa US para sa Israel na gumawa ng mga hakbang upang tugunan ang humanitarian situation sa Gaza, sinabi ng Washington na hindi hinaharangan ng Israel ang tulong papuntang Gaza at sa makatuwid, hindi lumalabag sa batas ng US. Gayunpaman, 8 pandaigdigang organisasyon para sa tulong ang nagsabing nabigo ang Israel na matugunan ang mga kahilingan ng US upang mapabuti ang pag-access sa tulong. Ayon sa mga food security experts, malamang na nagbabanta na ang tagutom sa ilang bahagi ng Gaza. Sinabi ni Blinken na gumawa na ang Israel ng maraming hakbang upang tugunan ang krisis bago ang takdang oras na itinakda ng papalabas na administrasyon ni Pangulong Joe Biden, ngunit higit pang aksyon ang kinakailangan. Subalit sinabi din ng administrasyon ni Biden noong Tuesday na may ilang mabuting hakbang ang Israel sa pagtaas ng daloy ng makataong tulong patungong Gaza, ngunit limitado pa rin ito at hindi nito lilimitahan ang pagpapadala ng armas sa Israel gaya ng kanilang banta 1 buwan na ang nakalipas kung hindi gaganda ang sitwasyon, ayon sa ulat ng Associated Press. Ayon sa mga relief group, mas malala na ang kalagayan kaysa sa kahit anong punto sa 13 buwan ng digmaan. Sinabi ni Vedant Patel, tagapagsalita ng State Department, sa mga mamamahayag na ang progreso hanggang sa ngayon ay kailangang palawakin at panatilihin, ngunit sa ngayon, hindi pa kami nagkaroon ng pagsusuri na lumalabag ang Israel sa batas ng US. Kinakailangan ng mga tumatanggap ng tulong militar na sumunod sa international humanitarian law at hindi hadlangan ang pagbigay ng ganitong tulong, ayon sa AP. Hindi kami nagbibigay ng pahintulot sa Israel, dagdag ni Patel, at sinabi rin niyang hindi pa gaanong nakikita ang malaking pagbabago sa mga hakbang na ginawa ng Israel. Dagdag pa niya, nais naming makita ang kabuuan ng humanitarian situation na magbago ng lubusan at iniisip naming ang ilang hakbang na ito ay makatutulong sa patuloy na pagpapabuti ng mga kondisyon. Ngayon, talagang nanindigan ng Israel dahil ayon mismo sa bagong talagang Minister of Defense ng Israel, sa kanyang unang pagbisita sa IDF Northern Command mula nang maupo sa posisyon, ay nagpahayag na ang Israel ay hindi magpapatupad ng tigil putukan. Hindi kami hihinto sa kanilang laban sa Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Reuters, sinabi ni Israel Katz na pumalit kay Yoav Gallant noong nakaraang linggo na hindi kami magpapatupad ng tigil putukan.
Hindi kami hihinto at hindi namin papayagan ang anumang kasunduan na hindi kasama ang pagkamit ng mga layunin ng digmaan at higit sa lahat, ang karapatan ng Israel na ipatupad at kumilos ng mag-isa laban sa anumang aktibidad na terorista. Bumagsak na ang mga estruktura ng terorista sa Beirut at patuloy naming sasaktan ang Hezbollah kahit saan. Ngayon, 6 na sundalong Israeli naman ang nakitil sa isang sagupaan laban sa mga puwersa ng Hezbollah ayon sa IDF noong Wednesday, habang patuloy na sumusulong ang mga tropa ng Israel sa Timog Lebanon sa gitna ng tumitinding karahasan, kahit na nagpapahayag ang mga opisyal ng maingat na pag-asa para sa usapang tigil putukan. Naganap ang sagupaan nang pumasok ang mga tropa sa ikalawang hanay ng mga nayon sa tapat ng hangganan, kasabay ng pahayag ng IDF na lalo nilang pinalawak ang operasyon sa lupa sa Timog Lebanon. Ito ang isa sa pinakamalaking bilang ng mga nakitil sa isang araw mula nang magsimula ang operasyon noong huling bahagi ng September laban sa Hezbollah. Nangako ang Israel na itutulak palayo ang Hezbollah mula sa hangganan at ibabalik ang seguridad sa mga komunidad nito malapit sa hangganan matapos ang mahigit 1 taong mapanganib na pag-atake ng rocket at drone mula sa grupong terorista na suportado ng Iran na nagdulot ng paglikas ng tinatayang 60,000 residente sa hilaga ng bansa. Bukod sa pinalawak na operasyon sa lupa, nagpatuloy ang mga fighter jet ng Israel sa pag-atake sa mga target ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Beirut matapos magbigay ang IDF ng mga babala ng paglikas bago ang mga airstrike, isang paraan na lalong tumindi nitong mga nakaraang araw. Ayon sa militar, kabilang sa mga target ang mga imbakan ng armas at isang command center. Kinagabihan, naglabas ang IDF ng panibagong utos ng paglikas para sa mga sibilyan sa Lebanon na nasa paligid ng 2 gusali sa katimugang bahagi ng Beirut. Si Kolinepon Avichay Adrey, tagapagsalita ng IDF para sa wikang Arabe, ay nagbahagi ng mga mapa kasama ang anunsyo na humihiling sa mga sibilyan na lumayo ng hindi bababa sa 500 metro mula sa mga lugar na ito. Sinabi din ng media ng Estado ng Syria na ang isang pag-atake ng Israel ay tumarget din sa lugar ng Al-Qusair, sa katimugang bahagi ng probinsya ng Homs sa gitnang Syria. Kinumpirma ng IDF ang naturang pag-atake, sinasabing tinarget nito ang mga daanan sa pagitan ng Lebanon at Syria na ginagamit ng Hezbollah para magdala ng mga armas papasok ng bansa. Inatake ng mga fighter jet ng Israel ang ilang mga ruta sa Syria na ayon sa IDF ay ginagamit ng Unit 4400 ng Hezbollah na siyang may tungkulin sa pagdala ng mga armas mula sa Iran papuntang Lebanon. Ayon sa SANA, ang ahensya ng balita ng Estado ng Syria at sa ulat ng isang pinagmulan ng militar, nagdulot ang mga pag-atake ng malaking pinsala sa ilang tulay sa Ilog Orontes at iba pang mga kalsada sa hangganan ng Syria at Lebanon sa lugar ng Al-Qusair. Ayon sa IDF, ang mga pag-atake ay isang malaking dagok sa kakayahan ng Unit 4400 ng Hezbollah. Sa mga nakalipas na buwan, pinaiting ng IDF ang mga pag-atake laban sa mga pagtatangka ng Hezbollah na magpasok ng armas, kabilang ang pagtutok sa mga daanan sa hangganan ng Syria, pati na rin ang mga mismong kargamento ng armas. Samantala, nagpatuloy ang Hezbollah sa pagpapaputok ng mga rocket at drones patungong hilaga at gitnang bahagi ng Israel. Sinabi ng Hezbollah na nagpaputok sila ng mga ballistic missile sa headquarters ng IDF at inako ang ilang serye ng pag-atake laban sa mga kilalang target sa Israel. Ayon sa pahayag ng pro-Iranian na grupo, tinarget nila ang isang commercial hub ng Tel Aviv kung saan matatagpuan ang tanggapan ng depensa at ang punong tanggapan ng militar ng Israel gamit ang mga Qadr-2 missile. Inanunsyo na rin ng Hezbollah kaninang araw na tinarget nila ang parehong lugar gamit ang mga explosive drone. Makalipas ang ilang oras, sinabi nila na nagpaputok sila ng mga missile sa isa pang lokasyon malapit sa Tel Aviv na sinasabing pagmamay-ari ng Israeli Weapons Industries. Sinabi ng Hezbollah na ito ang kauna-unahang beses na tinarget nila ang nasabing lugar. Ngayon, ipinahayag ng IDF ang lawak ng pakikilahok ng Israeli Navy sa mga labanan kung saan marami sa mga nakaraang ulat ay nakatutok sa mga airstrike at operasyon sa lupa. Ipinahayag ng militar na nagsagawa ang Navy ng 12 ng mga missile strike sa Lebanon sa gitna ng labanan laban sa Hezbollah, kabilang ang pagkitil sa isang mataas na komandante ng drone unit ng teroristang grupo at isang mataas na miyembro ng Hamas. Noong October 5, isang SAR-6 class corvette ng Navy ang naglunsad ng missile patungo sa isang apartment sa Bedawi Palestinian camp malapit sa hilagang lungsod ng Tripoli sa Lebanon na ikinakitil ni Said Atallah Ali. Isang missile strike na isinagawa ng Navy corvette noong November 3 ang nagkitel kay Ali Barakat, isang mataas na komandante ng aerial forces ng Hezbollah na kilala bilang Unit 127 na responsable sa mga pag-atake gamit ang mga drone at cruise missile laban sa Israel. Ang mga Navy corvettes at missile boats ay nagsagawa rin ng 12 ng iba pang mga pag-atake sa Lebanon, tinatarget ang mga pasilidad
at kagamitan ng Hezbollah, kabilang ang mga rocket launcher at weapon depot, bukod pa sa pagsuporta sa mga ground troops na nagsasagawa ng operasyon sa katimugang bahagi ng bansa. Sinabi ng militar na ang mga Navy vessels ay ginagamit para sa ilang mga strike sa Lebanon, sa halip na ang mga tradisyonal na fighter jets o drones dahil sa kanilang patuloy na pagiging available sa dagat at dahil mas maaaring maisagawa ang mga pag-atake ng mas maingat at hindi kapansin-pansin. Ginamit din ang mga Navy submarines para sa kanilang kakayahang mag-obserba sa gitna ng labanan sa Lebanon. Ang mga corvettes at missile boats ay ginamit din upang intercept ang mga projectiles na ipinapadala patungong Israel. Karamihan ay mga drone, ngunit pati na rin ang ilang mga rocket gamit ang bersyon ng Iron Dome na nakakabit sa barko na kilala bilang Sea Dome. Hiwalay pa dito, naglabas ang IDF ng mga footage ng isang kamakailang pag-atake na isinagawa ng mga fighter jets sa Beirut. Tinatarget ang pangunahing naval base ng Hezbollah. Ayon sa militar, ang base ay ginagamit ng Hezbollah upang mag-imbak ng mga fast boats, magsagawa ng mga pagsusuri at mag-train ng kanilang mga naval forces. Tinatayang mga 60,000 residente ang inilikas mula sa mga bayan sa hilaga na malapit sa hangganan ng Lebanon agad matapos ang atake ng Hamas noong October 7 dahil sa pangamba na gagawa ang Hezbollah ng katulad na atake at dahil sa patuloy na pagtaas ng rocket fire mula sa teroristang grupo. Ang mga atake sa hilagang Israel mula noong October last year ay nagresulta sa pagkakitil ng 43 civilian. Bukod pa rito, 68 na sundalo at reservist ng IDF ang nakitil sa mga labanan sa hangganan at sa sumunod na ground operation na inilunsad sa katimugang Lebanon noong huling bahagi ng September.